ko lang. Presentation. Plus ko lang yung presentation. Nakikita na ba yung class, yung slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Yun, na-record na rin pala. So, umpisa na natin class. So, for this day, hindi muna tayo mag-solve. So, introduction muna tayo. So, yung module 1 natin is introduction ng matrix structural analysis. Okay? So, university vision and mission. Alam niyo na yan, class. So, introduction tayo. So, yung i-discuss natin is ito, class. Itong 1, 2, 3, 4, and 5. So, itong 5 na ito, class. Introduction, historical background, displacement and force methods, classification of frame structures, at saka analytical models. So, umpisahan natin, class. For the introduction, structural analysis daw, which is an integral part of any structural engineering project, is the process, okay class, ito yung importante dyan, is the process of predicting the performance of a given structure under a prescribed loading condition. So, nag-a-analyze tayo ng structure class to check the performance. So, titignan natin kung ano yung magiging behavior niya. So, gaano siya mag-bend, saan siya mag-fail, okay? So, gaano kalakas yung kaya niya. So, yun yung ibig sabihin ng structural analysis. Na-analyze natin yung mismong structure kung kaya ba niyang kaya niya bang labanan yung mga loading conditions na malalagay dun sa structure. Okay? So, next, the performance characteristics usually of interest in structural design are, okay, ito yung mga main factors daw for the structural analysis. So, una is yung mga stresses, mga deflections, at saka mga reactions. So, lagi nyo namang yan, class, naririnig din sa mga previous subjects nyo. Okay? So, matrix structural analysis, okay, so ibig sabihin, ano si MSA? So, analysis siya ng frame structure using matrix method. Okay, so yun yung kaya nga matrix structural analysis. So, mag-a-analyze tayo ng structural members using matrix computation or matrix methods. Okay, so example ng mga matrix methods is si flexibility at saka si stiffness displacement methods. Okay. So, ano ba yung frame structure? So, sabi niya, analysis of frame structures. So, frame structures are structures composed of long, straight members, also referred as skeletal structures. Okay? So, isa pang tawag, dun sa mga members ng isang frame structure is skeletal. Kasi parang mga class, parang yan yung mga bones, sa atin, bones ng human body. So, sa isang structure, yan din yung mga bones ng structure natin, ng building, okay? Ng building, ng mga bridges, okay? Ng mga other structures. So, yan yung parang mga bones nila. Kaya nga skeletal structure din yung tawag. Okay. Punta tayo dito, class, sa historical background. So, ito, timeline lang nung development ng matrix methods. So, nag-umpisa lahat yan kay Maxwell. So, hindi ko yan kung pag-ulit ito, pero yan, just marami nang na-develop na structural methods yan, si Maxwell. So, nag-umpisa yung MSA, nung introduce ni Maxwell noong 1864, yung methods of consistent deformations. Okay? Yung mga yan, class, is alam ko na na-discuss din sa theory of structures. Kasi actually, yung MSA is a process, one of the methods in theory of structures. So, sa ibang mga schools, yung MSA is part lang ng theory. Pero
dito class, dahil medyo mahabang discussion si MSA sa old curriculum, so hinihiwalay. Pero ngayon, kamukha ng mga sa new curriculum, kasama na lang siya dun sa theory of structures. Okay, kasi parang isang ano lang siya, parang isang method lang siya ni theory. Kasi sa theory, pinag-aaralan natin yung iba't ibang methods to solve indeterminate structures, diba? Yung mga slope deflection, mga double integration, mga area moment. So, parang ganun lang din si MSA. Kaso dahil matrix yung ginagamit, medyo mahaba lang yung solution. Kaya hiniwalay. Okay? So, sundan lang natin to class. So, sa 1915, na-develop na itong slope deflection. So, ito isa dito sa mga pinag-aaralan sa theory, di ba? So, yan, 1974, 1950. So, ito is mga ano lang yan, class. Timeline lang nung development hanggang sa mid-1950s na-develop na talaga yung matrix methods. Okay? So, hanggang ngayon, nagagamit siya kasi mamaya di-discuss natin bakit ano yung advantage if matrix yung gagamitin mong pang-solve or pang-analyze ng structure. Okay, next. Sige, yung mga mag-disconnect, okay lang. Naka-record naman to. Okay, so sa class, ito yung sinasabi ko. So, ano yung advantages ni matrix versus dun sa mga classical methods? Yung mga classical na tinutukoy dito class, yung mga pinag-aaralan sa theory of structures. Yung mga area moment, mga slope deflection, mga double integration, mga three moment equations. Okay? So, yun. Sa classical class, ito yung mga pamilyar, moment distribution at saka slope deflection. Sa matrix, ito yung tawag dun sa mga methods na gagamitin natin. Si flexibility at saka si stiffness displacement. So ano yung pinagkaiba nila class? So dito class, yung keyword natin dito, since they were intended for hand calculations, they often involve certain assumptions. So dahil yung classical methods is more on manual solution, maraming nagiging assumptions. So parang hindi nagiging accurate yung maging sagot. Ano siya class? Makuha mo yung sagot pero hindi siya exact. Okay, laging kasi marami tayong assumptions since manual computation tayo. Kasi pag kinuha natin yung exact using manual, masyadong matatagalan yung analysis. Ganun naman, yun naman yung advantage ni matrix class. Pag kasi si matrix, kayang sagutin ng mga programs. Okay? So, ito class, sabi niya, develop for computer implementation. Kasi meron silang process, so they are systematic. So, madali silang ma-program sa mga devices. So, mas madali. I-input mo lang yung mga given, solve na ng program. Kasi nga, step by step yung process ni matrix. Okay? So, yun yung lamang niya kay manual computation or kay classical methods. So, next. So, matrix naman versus finite element. Actually, yung finite element is a extension lang. Ito nga, sabi niya, extension lang ng matrix analysis. Yung pinagkaiba lang class, yung pag-aaralan natin dito sa matrix methods is 2D lang, mga 2D. Ibig sabihin, X and Y axis lang tayo. Pero kay finite kasi class, si finite dahil parang advanced na siya ni matrix, kaya na niyang i-analyze yung mga 3D. Ito, kamukha ng mga structures and solids of practically any shape or form. So, kaya na ni finite element na mag-analyze ng mga 3D structures. Okay? So, si matrix, dito lang, 2D lang tayo last, X and Y lang. Kaya nga yung mga pag-aaralan lang natin is analysis lang ng rod, ng truss, ng beam, at saka ng frame. Okay? So, mas advanced na si finite. So, ito is pinag-aaralan na sa class, advanced studies. So, sa mga graduate studies na to class. Sa mga nag-aaral ng mga
masteral. Okay? So, plates and shells, discuss lang din natin. So, yung plate is using a thin sheet. Okay? So, yung shell naman is parang glass. Parang spherical yung shape or meron siyang laman sa loob. Okay? So, ito naman is additional information lang pero hindi tayo mag-a-analyze ng ganyan. Kaya nga nilagay na lang dyan, class. Okay? So, ano tayo, class? Definitions muna tayo. So, si redundance, class, isa yan sa important na, class, na word sa analysis. So, redundance, yun yung mga excess members and reactions. Okay? Excess, ibig sabihin yung sobra. Bakit tayo nagkakaroon ng sobra? Kasi, pag mag-a-analyze tayo, class, meron lang tayong limitations ng mga equations na pwedeng gamitin. So, based on algebra, kung ilan lang yung available equations mo, yun lang dapat yung unknowns mo. Ngayon, kung sumobra yung unknowns dun sa mga available equations, meron ka mga excess. Yan yung mga tinatawag na redundance. Okay? So, ngayon class, kung ilan yung redundance na yan yung tinatawag naman na degree of static indeterminacy. Okay? So, kunwari, dalawa yung redundance mo. Ibig sabihin, yung degree mo is 2 degree. Okay? 2 degree of static indeterminacy. So, kung yung redundance mo naman or yung excess na reactions mo is 5, yung degree mo is 5 degree of static indeterminacy. Okay? Next, frame structures. So, kanina na-discuss na to. So, are composed of straight members whose length are significantly larger than their cross-sectional dimensions. Ibig sabihin, class, hindi sila parang cube or mag-insert ako dito, class, shape. So, dapat yung 3D pala. Pag yung 3D to, class. Then, effects. Dito na class. Plus, ganito na, pwede na to. Plus, pag meron tayong member class, etong nasa taas na to, ito yung cross-sectional, di ba? So, ngayon class, kung yung length niya is mas mahaba dun sa cross-sectional niya, so parang pag hindi siya ganito, class, ganyan, pag mahaba, isa siyang frame structural member. So, kamukha ng mga columns, mga beams, okay? Pag mas mahaba, yung length ng dimension niya with respect dun sa cross-sectional area niya. Kaya yan yung mga tinatawag na frame structures. Okay? So ito, mga primary types of primary stresses that may develop their members. Okay? So ito yung 6 basic categories of frame structures. So mga trusses, beams, mga frames, mga space trusses, grids, at space frames. Okay? So, typically, ano lang yan, class? Actually, tatlo lang yan, di ba? Truss, beams, saka frames. Okay, meron lang tayong plane at saka space. Ibig sabihin ng space is meron siyang wide. Okay, meron siyang width. Wide area sa class. Okay, so next, discuss natin sa isa, plane truss. So, a truss is defined straight members connected by their ends by flexible connections and subjected to loads and reactions only at the joints. Ito yung dyan, class, yung keyword natin. Pag daw yung mga loads natin is nandito lang sa mga joints, truss daw yan. Tapos yung mga joints na yan is flexible connected or pin, mga pin connections, class. Okay? So, kung mapapansin nyo dun sa mga previous design subjects nyo, pag truss yung pinag-uusapan, lahat ng loads is nandun lang sa mga joints, okay? So, joints lang. Dito lang yung mga load class sa mga joints. So, the members of such an ideal truss develop only axial forces. So, dahil nga nasa joints lang
yung ano natin class, yung mga force natin, yung mga members natin is nagde-develop lang ng axial kasi yung mga force matatransmit lang dun sa both ends ng member. Okay, ibig sabihin nandito lang sa dulo-dulo. So axial lang yung force na made-develop. Lalo na pin connected yung mga yan. Okay, next. So pagkatapos ng plane truss, ito may example pa pala class. So ito yung mga plane truss class. Alam niyo naman siguro yung mga trusses, lalo na sa mga commercial, sa mga bahay, sa mga residential, sa mga bahay, sa mga commercial buildings. Okay? So the members of a plane truss are assumed to be connected by a frictionless linkages. So kamukha ng kanina, so mga flexible connections yung ina-assumption natin dito na connections. Okay? So pag truss, yung assumption, yung mga nodes na to, kung mga connection na to, is flexible support or frictionless linkages. So sabi niya, the analysis of the plane truss is simpler than analysis of space. Kasi nga pag space na class, dahil meron na tayong three-dimensional na tayo. Okay? So many commonly used trusses, yan, sa mga bridge. Okay? So familiar kayo sa mga bridges, yung mga trusses nila sa gilid at sa taas. Sa mga roof ng residential, okay, sa mga commercial roof trusses. Yan yung madalas natin nakikita. Okay, so tapos na tayo sa truss. Punta na tayo sa beam. So, a beam naman is defined as a long straight structural. Okay, so dati, tinatanong tayo ng pinagkaiba ng beam sa column. So yung sagot lang natin class, di ba, pag column daw, patayo, pag beam, pahiga. Okay? So hindi actually hindi ganun talaga yung class. So yung talagang definition nila is pag beam loaded perpendicular to its longitudinal axis. So ibig sabihin longitudinal, so yung long, yung mas mahabang axis. So dito kasi mas mahabang axis is yung x-axis, di ba? So dahil yan yung mahabang axis, si x-axis, yan yung longitudinal axis. Ngayon, pag daw yung loads mo is perpendicular dun sa mas mahaba, beam yan, plus beam. Ibig sabihin, pag meron kang ano class, mag-insert ako class ha. So meron kang isang member, kunwari ito class. So yung longitudinal axis niyan is yung mas mahaba. So yung mas mahaba is yung x-axis. At pag sinabing perpendicular class, dapat 90 degrees, di ba? So, dahil ito yung longitudinal axis natin, yung perpendicular axis dyan is yung patay yung ganito class. So, pag meron ka daw longitudinal axis tapos perpendicular yung load, yung member na yan is considered as beam. Kabaligtaran naman siya ng column. So, pag column naman class, yung load natin is parallel dun sa longitudinal axis. Okay? So, asan yung longitudinal axis nito class? Yung y-axis, di ba? So, yung loads natin is parallel dun sa y-axis. Yan naman yung definition ng column. Okay? Hindi ibig sabihin patayo is column, pahiga is beam. Okay? Kasi, may mga instances na yung beam mo is nakaliko na gano'n, class, yung mga L-shape na ganyan, class. So, hanggat meron kang loadings na perpendicular din sa longitudinal axis, beams pa rin yan. Okay? So, next. Na tayo sa truss, tapos na tayo sa beams, tapos na tayo sa frames. So, frames, also referred as rigid frames, are composed of straight members connected by rigid or flexible connections. So, ano yung pinagkaiba niya sa class? Sa trusses. So, sa trusses kasi class, yung mga loads, kanina sa usapan natin, nasa joints lang. Diba sa mga corner ito class, sa mga sulok lang, sa mga joints or nodes, dyan lang nakalagay yung mga loads. Yan yung pinagkaiba niya sa frames. Sa frames, naglalagay tayo ng loads kahit dun sa mismong member. Okay, so ito class, member. Pero kung wala to class, wala yung mga yan, pwede natin yan considered as
as trust pag yung mga forces is nasa joint lang class. Pwede siya tawagin na trust. Pero isa pa yung isa pang class, pinagkaiba nila, si frames pwedeng maging rigid yung mga connections niya. Rigid. Ibig sabihin, si trust kasi puro lang yung connections niya. Kay trusses, yung mga joint na to class, pin lang yan, pin connected lahat. Ibig sabihin, pag pin connected, is walang moment. Pero kay frames, rigid yung mga yan class, kaya meron tayong moment. Ibig sabihin, fixed yung mga connections na yan class. Kaya magkakaroon tayo ng moment. Kaya nga pag trust yung usapan class, dahil yung mga loads nandito lang sa mga joints, tapos itong mga joints na to is pin connected lang, X and Y forces lang yung nandyan class. Walang moment. Okay, walang moment sa mga joint na yan. Yan pinagkaiba niya sa frames. Sa frames, dahil ito, mga rigid, tapos meron pang loading yung mga members na to, so pwede magkaroon yan ng mga moments. Okay? So merong X reaction, Y reaction, at saka moments. Okay? So yun yung pinagkaiba ni frame kay truss. Tapos kanina, yun yung pinagkaiba ni beam kay column. Okay? So para class, minsan hindi natin na gets kung ano talaga yung pinagkaiba nila dahil sanay tayo na dun sa mga example agad. Okay? So minsan importante din yung definitions. Okay, so ito, example lang tayo ng space trusses, pero hindi natin ito pag-aaralan class kasi pang finite element na to pag sa DB class. So space trusses is yung mga connected na trusses lang pati sa Z dimension. Okay? So pag-aaralan lang natin is 2D, X and Y dimension lang. So example nito is itong mga to class. Kung makikita nyo rin yung mga ganyan class sa mga nodes. Okay? Yung mga interconnected na mga trusses. Next, so grids class. Grids naman is parang frames lang siya na nakahiga. So kung nakahiga yan, yung loads, mga loads is nasa taas. Okay, so parang yung mga stage, yung mga flat, yung mga frames nung pag nag-assemble tayo ng mga stage class, pag may concerts or may mga programs, yan, yung ginagamit nila dyan, is merong grid, tapos sa ilalim may mga trusses. Okay? So, example niyan is ito. Plus, kung may imagine nyo to class, kunwari, mababa lang yung class, gagamitin siya as a stage or a platform for concert. So, itong nasa taas na ito yung mga grids. Tapos yung sa ilalim, mga trusses yan to support the grid. Okay? So, space frames, so, in space frames naman is yung mga 3D na frames. So, pag interconnected yung mga frames natin, makakabuo sila ng space frames. Okay, punta tayo dito class, analytical model. So, pag sinabing analytical model, yan yung representation ng structure. So, kung familiar kayo sa mga mga terms ng mga structural class, pag sinabi nila na paki-model nga, ibig sabihin, gagawa ka ng representation ng structure, tapos titingnan kung paano siya mag-perform. Kaya nga, kunwari yung finite element class, finite element modeling, ganun class. So, ibig sabihin, pag analytical model class, yan yung parang yung drawing or yung mismong structure dun sa program mo, tapos titignan mo siya kung paano siya gagalaw or paano siya magre-react pag nilagyan mo na ng loadings. Okay? So, ito is mga lang class, mga additional definitions. So, a joint is defined as a structural member which its connected members are connected. So, isa pang tawag natin sa joint class is nodes. Okay? So, sa analysis class, mas ginagamit na terms yung nodes kaysa sa joint. Okay? Sa structural analysis. So, joint lang is yung mga connections lang ng mga members. Okay? So, line diagram naman is ginagamit natin to solve the structures more easy. Okay, ito, kamukha nito class. So, para hindi na tayo mag-effort na class.
gumagamit tayo ng mga line diagrams and mga labels. Okay? So dito class, anong ginawa niya class? Lahat ng joints or lahat ng nodes, pinangalan niyan as numbers pero naka-circle. Tapos ito namang mga rectangle is mga members naman, di ba? So mas madali siyang intindihin. Okay? So ito, lalakihin ko class. Ayan. So yung mga joints niya, ni-number niya, tapos bililugan niya para hindi siya malito. Tapos yung mga members, binigyan niya rin ng shape para madaling identify. So gagamit din tayo ng ganyan class during the solution kasi kailangan nating makita yung mga sinusolve natin. Okay? So, fundamental relationships for structural analysis. Ito yung sinasabi ko ng mga equations na ginagamit natin. So, kung ilan lang yung equations natin, dapat ganun lang yung kadami ng unknowns. Pag masyado ng madami yung unknowns, compared dun sa mga equations na available class, yan no yung mga tinatawag na redundance na mukha na sinabi ko kanina class, di ba? So, kung ilan yung sobra na mga unknowns, yun yung tinatawag naman na degree, di ba? Degree of static indeterminacy. Okay, so meron tayong tatlong set of equations or conditions. So, una is si equilibrium. Class, alam ko, familiar na kayo kay equilibrium. So, its structure is considered to be initially at rest and it remains at rest. So, ano yung tatlong equations na equilibrium class? Alahagi nyo na nga dapat nasa dugo nyo natin yung tatlong class. Okay? So, physics pa lang, pinag-aaralan na yung tatlong equations na yan. Si summation of forces x or yung summation ng forces along the horizontal axis. Tapos si summation Fy equals 0 or yung summation ng forces along vertical axis at saka si summation of bending moments, okay, or couples. So, itong tatlo na to, itong ginagamit natin. Kaya nga sa static class, dapat tatlo lang yung unknowns, di ba? Kasi tatlo lang yung equations natin. So, pag hindi na tatlo yung unknowns, kailangan mo siyang hatiin or kailangan mo na siyang gamitan ng theory of structures. Okay? So, next, ito naman is for space thrust na dagdagan lang ng additional axis. Pero parehas lang yan. So, meron tayong napag-aralan dati class na space structures para dun sa sa statics, di ba class? Yung statics natin dati. Tinakal natin yan. Pero dito sa MSC class hindi na tayo aabot sa three-dimensional. Okay? Kasi mauubos yung oras natin sa mga sa 2D lang, mauubos na yung oras natin sa haba ng mga solution class. Okay? So, yan. Next natin, tapos na tayo sa anong tawag dito, equilibrium. So, punta tayo sa compatibility equations. Sa compatibility equations ng class, nire-relate natin yung deformations ng mga parts. So, ibig sabihin class, pag ito nag-move doon, siyempre mag-move doon kasi wala namang magiging loss doon sa length. Okay? So, ginagamit natin yan class, mga diagrams, di ba? Sa theory of structures at saka sa strength of materials. Di ba, kung maalala niyo yung strength of materials, yung mga deformations, no? Pag nag-deform yung isa, tapos mahihila yung pangalawa, meron ka similar triangle. So yun yung compatibility equations. So nakakakuha ka ng equations based dun sa diagram nung naging deformations or movement ng structures. Okay? So next, pag-aralan muna natin si mga connections. So, si connections naman, si rigid, alam ko familiar na kayo, pag rigid or fixed supports class, tatlo yung reactions dyan, di ba? Si reactions along X, along Y, and yung moment. Okay? So, pag flexible naman or hinge, pag hinge naman class, X and Y lang tayo, di ba? Wala siyang moment. Pag hinge or pin, in class. Tapos pag, hindi na discuss yan, parang nawala si roller. Pag si roller naman class, ito, roller support class, isa lang yan. Kung perpendicular lang siya dun sa surface or dun sa contact. Okay? Pag roller, isang force lang yan, perpendicular to the surface. Okay? So,
So, tapos na tayo kay equilibrium, tapos na tayo kay compatibility. So, next is constitutive relations. So, ito naman is, alam ko familiar kayo sa strength of material, also referred as stress-strain relations. Okay? So, ito yung ginagamit natin pag kukuha tayo ng equation based on the relationship of the stress and strain diagram. Okay? So, si ano yan, di ba? Si mechanics of deformable bodies. Okay? So, ito class, mga sample lang tayo ng mga supports. So, ito yung itsura ng pin. Ito class, itong una. Ito yung example ng mga pin connected sa mga steel. Okay, sa steel structure. So, naka-bolted yan, pero hinges. Okay, so gumagalaw yung dito class para dahil gumagalaw yung tas, wala yung moment. Okay? So, ito naman yung fixed, welded naman class. Pag welded yung, ano natin, fixed yan, ibig sabihin, rigid yan. So, meron yung moment. Kaya nga meron tayong mga nilalagay minsan na stiffener kasi magbe-bend yan class dahil sa ano, dahil meron siyang moment. Ito naman class, pag RC reinforced concrete naman, ito yung example, pag roller support. So, ginagamit yung roller support class para minsan to allow the movement. Okay? Actually ngayon, sumisikat si roller sa mga earthquake design structures kasi para pag gumagalaw yung lupa, nag-a-adjust lang si support. Okay? So, yan, example yan. Tapos, ito naman is pag sa reinforced concrete, example yan ng rigid connection. So, pag sabay na binuhusan si beam at si column, nagkakaroon ka ng rigid connections. Okay? So, ito, mga actual features. So, ito class, pag merong ganito class, yung parang biyak class, yan yung expansion. Okay? Ang nilalagay yan to allow na yung small movement para hindi magdamayan. Kung mapapansin niya dun sa mga pavement natin class, laging may guhit. Laging may guhit yan, di ba? Sa mga roads, mga expansion, ano yan, class connection. Para pag nagkaroon ng problema yung isang span, hindi madadama yung isang span. Okay? Or pag nagkaroon ng movement, hindi agad sila maghuhumpugan class. So ito is typical pin naman to. Ito yung actual picture pag nakakita kayo dito. Class, yung dumadagay sa intersection class or dun sa pag napapasal kayo. Diba? Pag lilipat kayo ng daan, makikita nyo lahat ng bolt connections ng bridge. Ayun, minsan tingin-tingin kayo doon class para makita kayo ng actual. Okay? So ito mga rollers. Ito yung example ng rollers class. I-upload nyo naman yung PowerPoint para mas makita nyo kung malabo dyan sa screen. Ito yung mga rollers yan class. Gumagalaw yan dito dun sa axis ng movement. Okay? So ito naman, rocker support. So parang ano din yan, roller for bridge. Okay, so rocker, ibig sabihin yung parang rocking chair na ganun class. So meron siyang parang art design. So ito is mga yung madalas na ginagamit na symbols class sa solution or computation natin. So rollers, bilog lang. Or pwede ring triangle na may bilog. Tapos or ito yung kamukha ng rockers na sinasabi ko kanina, yung merong art sa ilalim. So yung mga yan is considered as roller. So pag pin naman class, triangle lang class na nakadikit sa sahig. Okay, ito is hindi na masyado natin ginagamit. Okay, yung ginagamit lang natin itong mga pin, ito, tapos itong fix. Pag fix is yung members nakadikit mismo dun sa surface. Tapos itong mga rollers. So ito yung madalas lang natin gamitin. Okay? So yun muna class. So next meeting, mag-umpisa na tayo sa computation. So mag-unat-unat na kayo class. I-upload ko na rin yung module 2 para kung gusto nyo mag-advance reading dun sa computations natin. Pwede nyo magawa. Okay, so next meeting class, hindi tayo magdi-discuss. So i-open ko lang yung Google Meet para makapag-attendance kayo. So makapasok kayo tapos pag mga ilang minutes lang, pwede na kayong umalis
Okay, para lang masigurado lang natin na-record kayo sa Google Meet attendance. So mag-upload ako ng mamaya, pagkatapos natin dito, i-upload ko yung PowerPoint na to, yung module 2, tapos abangan nyo baka mamayang gabi or bukas, yung plate number 1 natin. So yung plate number 1 natin, pwede nyo gawin pagka-post ko or pwede nyo gamitin yung oras natin next meeting or pwede rin sa weekends. Plus lahat ng submittals natin na ipopost ko is laging more than 1 week yung due date. Okay? So, laging maluwag yung due date class, laging tumatawid ng weekends. Kasi para magamit nyo yung weekends class. Kasi alam ko, everyday may pasok kayo, baka every meeting sa mga ibang subjects nyo is may mga pinapagawa din. Kasi lalo na ngayon, nililimit natin yung virtual meetings kasi nga para malesen yung exposure niyo sa device at saka mabawasan yung data consumption niyo. So, kamukha ng gagawin natin next meeting, attendance lang tayo sa Google Meet tapos pwede na kayong mag-offline para gawin yung late na ipopost ko or pwede nyo rin gawin sa weekends, okay? So, lahat ng deadline natin is laging more than 1 week. Okay, so start ko lang yung recording class para hindi lumaki yung file natin. Yung recording ipopost